may issue kagabi dito sa South Korea. Annyeong chigadol! Good morning guys! And ngayon ay nag-aantay ako sa classmate ko kasi may pasok ako sa Korean language ko. And alam nyo ba, may issue kagabi dito sa South Korea. Bigla ba naman nag-declare ng martial law yung presidente ng South Korea. So siguro mga ano yun, almost midnight kagabi, December 3. Kaya nagkagulo, nagpanik ang mga tao dito sa South Korea. Lalo na yung mga foreigners, of course. And bigla din yan na kumalat na balita sa Pilipinas. Kasi, inano siya, binalita siya sa Channel 7, ganyan. Pero, alam nyo ba, bago nag-declare ng martial law, wala namang kami nararamdaman dito. Normal lang. Lalo na dito sa Busan, 'di ba? Malayo kami sa Seoul, kung saan yung capital city. So, wala kang masyadong idea sa nangyayari. And, syempre, di ba, about din yan sa politics. So, wala akong kaalam-alam po dyan. Mahirap manood kasi naka-Korean po. Pero, ayun, si Mr. Dakshin nagsabi sa akin na nag-declare nga daw po ng emergency martial law ang presidente ng Korea. Pero kagabi din po, mga madaling araw pala, mga 1 AM is nagbotohan yung mga kongresista, nanalo po sila, madami yung bumoto, madami sila, 190. So, ayun, yun yung parang nag-request na ibaba o stop, i-withdraw ng presidente ng Korea yung sa martial law. So, pag ganun po nagbotohan at madami yung bumoto, walang choice ang presidente kung i-withdraw yung dineclare niya. So, di ba, nakakatawa, good news yun. So, bago ako matulog, is yun yung balita, waiting lang na i-declare or i-withdraw talaga, parang i-news din, or sabihin niya na wala na yung, na-withdraw niya yung martial law. Sa Seoul, nakikita ko lang din sa balita kagabi bago ako matulog na, ayun, madami mga sundalo, nagkakagulo talaga. Pero walang masyadong sakitan guys. Walang ganung eksena. Pero nakakatakot kasi yung mga tangke, may ganyang nakita sa balita. Ayun. Anyway, madaming mga fake news na naglalabasan. So ako ayoko din talaga mag-comment kasi about politics yan, diba? Ang hirap na issue niyan. Ayoko makichismis. Mahirap na ma-fake news, guys. Ayoko nang magtawag doon, magdagdag ng kaguluhan sa mundo. Kasi, diba, sa pagpo-post ng kung ano-ano, pagsasabi ng fake news. Pero, ang masasabi ko lang, yung presidente talaga dito sa South Korea, guys, ay yung mga tao, gusto talaga siyang pababain kasi mayroon silang issue sa asawa ng presidente at yung presidente din is medyo may issue din. So, gusto ng mga Koreans na bumaba yung presidente na yun. So, siguro yun yung naramdaman din ng presidente. Anyway, yun lang. Yung pinaka-reason na sinabi ng presidente kung bakit niya dineclare yung martial law, kayo na yung mag-search, pero mag-ingat din po sa mga hinahanap nyo. Kasi baka fake news niyan. So, huwag tayo masyado magpapaniniwala. Ayun. Inaantay ko lang yung aking sundo. 9:16. Pero siguro mga 9:22 siya pupunta. Ganyan. Waiting lang po tayo. Wow. Ang ganda pa din ng mga puno dun, oh. Ayan. Hello guys! Bali, nandito na ako sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Doon sa, nung lumabas ako. Kasi, nabisi din. Dahil nga, malapit na din yung aming year-end party every December. Bago kami magbakasyon doon sa center namin, nagkakaroon kami ng year-end party. Sa mga matatagal na followers ko dyan, nakikita niyo yung video ko na sumasayaw kami. Lahat kami is mga Pinay, sumasayaw kami. Nagpa-perform, may drama-drama. So ngayon, yun yung ginagawa namin. Kaya kanina, busy kami mag-practice and
nag-practice din kami ng sayaw, pangkalahatan yung kasama namin yung mga Korean teachers namin and ibang lahi sa sayaw kami. So, busy kami kanina kaya hindi ako nakapag-vlog. Mag-ano tayo? Mag-ice cream. Nagluluto ako ng makainin ni Mr. Dax. Alam nyo ba, halos lahat ata ng Koreans ay napuyat kagabi. Mga puyat sila ngayon dahil nga doon sa issue na yan. Hindi sila nakatulog. Paano ba naman magde-declare naman ng martial law midnight? Syempre, 'di ba, pag nag-declare ng ganyan is kahit antok ka is magigising ka talaga. So, ayun, napuyat po lahat. Pati yung teacher ko sa Korean language is napuyat din daw siya. Medyo na-late siya kasi yung anak niya is nagtatrabaho sa Seoul. Pinapauwi niya yung anak niya kasi nasa labas. So, ayun, sobrang alalang-alala siya. Kasi yung anak niya is nagpa-party-party. Yung weshik sa mga may idea dyan, yung pag nagtatrabaho ka, nagkakaroon sila ng bonding, yung mga magkakatrabaho ay sama-sama kumakain, umiinom, yun yung weshik sa mga wala pang idea. So, yung anak niya kagabi is nasa weshik, 3 a.m. na daw dumating. So, yung teacher ko is 5 a.m. nakatulog. Kaya, puyat talaga siya as in. Mga puyat ang mga tao dito sa South Korea. Pero ano, sa totoo lang, di ba sa labas, nung lumabas ako, wala naman, as in, wala namang nabago, normal days lang. Yun lang talaga yung balita talaga kagabi. Tapos, di ba, siyempre sa bandang Seoul, siyempre may mga tangki-tangki doon. Yun lang naman yung talagang ano. Pero, ngayon, wala. Kaya huwag kayong mag-alala po dyan na sa mga nasa Pilipinas, yung mga may mga tour dito sa South Korea, huwag po kayong mag-worry masyado kasi okay na po yung Korea. Kagabi lang po yun. December 3 hanggang mga madaling araw ng December 4. Yun. Doon medyo may ano, kasi nga, diba, nag-declare nga po ng martial law. May mga sundalo, ganun. Pero ngayon is okay na. Na-withdraw naman po yung ano, yung martial law na yan. So ngayon is planning sila na i-impeach yung presidente ng South Korea. So, abangan nyo na lang po kung ano yung balita. Huwag kayo masyadong maniniwala sa mga balita na nakikita nyo, nababasa nyo, na sobrang exaggerated. Huwag po kayong maniniwala dyan. Alam nyo naman, napakadami mga fake news and ang iba is nagbabalita o nagpo-post lang para makakalap ng maraming comments, ganyan. So, huwag kayo maniniwala agad-agad dyan, ha? Okay kami dito. Lalo na dito sa sa Busan kasi malayo kami sa Seoul. So, hindi namin as in ramdam. As in, wala kami nakita mga pulis dito or mga sundalo dito. Sa bandang Seoul, syempre, kasi doon kasi talaga yung capital city, di ba? Pero may friend naman ako na nakatira doon. Kagabi sabi niya, kalma naman dito sa lugar namin. Kasi taga Seoul siya. Kalma naman daw, wala naman daw kaguluhan sa kanila. Ang sarap. Ang sarap nito, pero mura lang siya. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga vlogs ko and sa mga nag-alala, sa mga prayers nyo. Maraming salamat kasi big help din yun na, maging okay yung sitwasyon dito sa South Korea. Yung alam niyo yon, yung okay naman yung sitwasyon, pero syempre, di ba, dahil na may martial law, if hindi yon na-withdraw ng mas maaga is possible na medyo gumulo yung sitwasyon sa Korea and makaka-apekto yun sa ekonomiya ng Korea, ganyan. Lalo na kami, 'di ba?
nagbebenta kami ng Korean products and tour guide kami dito sa South Korea. So, mararamdaman mo talaga yung epekto nun if tumagal yung martial law. And, syempre, panic mode din yung mga tao kung tumagal yon, 'di ba? So, nakakatuwa naman at praise God na naging okay naman na lahat. Oo, so, ayun, maraming maraming salamat and mag-iingat po kayong lahat. Bye!